Nagulat sina Fergus at Ricardo dahil pamilyar sila sa pangalan na nabanggit ng kanilang young master. Ang Ratatas Mercenaries nga raw ay isang grupo na tanging ang mga tao lang na dalubhasa sa paggamit ng iba't ibang klase ng sandata ang siyang maaaring makasali. Kahit hindi na sila ngayon aktibo, ang katapangan ng mga ito ay patuloy pa ring napapag-usapan ng mga kabalyero ng iba't ibang teritoryo. Lalong-lalo na ang kapitan o pinuno ng mga ito na si Gillian. Sinabihan ni Ghislaine si Gillian nang nagpuntang araw siya doon para makilala ito. May bigla na lang lumipad na palakol patungo sa direksyon ng ating bida. Hindi naman natamaan si Ghislaine dahil pinahagingan lang ito ni Gillian. Agad na naalarma sina Belinda, Fergus at Ricardo para sa kaligtasan ng kanilang young master. Nagsalita si Gillian at sinabi na nakikilala raw pala siya ng ating bida. Inihanda ng tatlo ang kani-kanilang mga sandata para protektahan ang kanilang young master. Tinanong ni Gillian ang ating bida kung ano ba raw ang dahilan ng pagpunta nito. Sinabihan ni Belinda ang kanyang young master nang manatili lang daw ito sa likuran. Mukhang wala nga raw sa maayos na katinoan ang lalaki na kaharap nila ngayon. Nagsalita si Ghislaine at binanggit ang karamdaman na tinatawag na eternal punishment. Noong sabihin niya yun ay bigla na lang nagulat ang dating mercenary captain. Pinagpatuloy ng ating bida ang kanyang pagsasalita at sinabi na alam niya raw ang lunas sa sakit na nagpapahirap sa anak ni Gillian. Tinanong ni Ghislaine si Gillian kung ngayon ba raw ay nakuha na niya ang interes nito. Pagpasok nila sa loob ay doon nila nakita ang isang bata na may napakataas na lagnat. Sa bawat pag-ubo nito ay may napapasama na rin na dugo. Ang balat nito ay napapalibutan na rin ng mga red spot na parabang mga talulot ng bulaklak. Doon nila nasaksihan ang isang batang pasyente na dumaranas ng matinding hirap, na halos may hahalin tulad sa isang bilanggo na pinaparusahan. Ang walang lunas na sakit na pinagdadaanan ngayon ng anak ni Gillian ay ang tinatawag na eternal punishment. Nagsisigaw ang batang si Rachel nang dahil sa matinding sakit na nararanasan nito. Agad na niyakap ni Gillian ang kanyang nahihirapang anak. Habang nanunood ay naisip ng ating bida na mukhang hindi pa naman daw siya huli. Minsan na nga raw niyang hinanap noon si Gillian para pasalihin ito sa kanyang mercenary group, pero wala na ito sa mundo noong mga oras na nakita niya ito. Sinukuan na nga raw nito noon ang lahat at tinapos agad nito ang sarili niyang buhay pagkatapos mamatay ng kanyang anak. Naisip din ni Ghislaine na base nga raw sa kondisyon ng tinitirhan nitong bahay, mukhang nagastos na nga raw ni Gillian ang lahat ng pera nito para lang mapagaling ang kanyang anak. Mukhang mga sandata na nga lang daw ang tanging natitira doon. Humiyaw si Rachel at sinabi sa kanyang ama na labis na nga raw siyang nahihirapan, ipinakiusap niya rin na gusto na nga raw niyang mamatay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ghislaine at sinabi kay Gillian na sisimulan na raw niya ang panggagamot. Nagulat ang ating bida noong may bigla na lang humawak sa kanyang braso. Nagsalita si Belinda at sinabihan ang kanyang young master nang umuwi na raw sila. Hindi niya nga raw alam ang binabalak na gawin ng ating bida, pero hindi nga raw ito basta-bastang masosolusyonan gamit lamang ang lakas. Napakatindi nga raw ng sakit na ito na maging ang mga priests ay hindi ito kayang pagalingin. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit tinawag ang sakit na ito bilang isang parusa na nagmula sa mga Diyos. Matapos magpaliwanag ni Belinda, ay tinanong nito ang kanyang young master kung ano ba raw ang plano nitong gawin. Nagulat si Belinda noong sumagot si Ghislaine na magagawa niya raw mapagaling ang anak ni Gillian. Ipinaalala ng ating bida ang sinabi ni Belinda na nagtitiwala nga raw ito sa kanya. Nagtaka na lang si Belinda noong may iniabot na papel ang kanyang young master. Inutusan ni Ghislaine si Belinda na bilhin nga raw nito ang lahat ng mga medicinal herbs na nakalista sa ibinigay niyang papel. Nagulat si Belinda noong makita nito ang mga bagay na ipinabibili ng kanyang young master. Naisip ng ating bida na ang mga naglalakbay nga raw na mersenaryo na walang permanenteng tirahan ay kaakibat na sa pamumuhay ang pagkakaroon ng iba't ibang kaalaman. Kahit nga raw itinuturing pa ngayon na isang walang lunas na sakit ang eternal punishment, pagkalipas nga raw ng ilang taon ay may makakadiskubre rin kung paano ito gamutin. Naisip ng ating bida na sa nakaraang buhay nga raw niya ay naging usap-usapan pa ito noon dahil napakasimple lang ng pagproseso nito. Ito nga raw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay natatandaan pa rin niya ito ng malinaw. Ang tanging problema nga lang daw ay ang labis-labis na kamahalan ng mga sangkap nito.
Lalong-lalo na nga raw ang pinakamahalagang sangkap na tinatawag na Fairy's Blessing. Hiniwa ni Ghislaine ng pinung-pino ang Fairy's Blessing at ang iba pang mga halamang gamot. Pinagsama-sama niya ang mga ito sa loob ng isang bote at nilagyan ng malinis na alkohol. Hinalo niya itong mabuti hanggang sa masipsip ng alkohol ang mga katas ng iba't ibang halamang gamot. Noong maihalo na niya ang mga natitirang sangkap ay sunod niya naman itong sinala. Pinagmasdan ni Gillian ang gamot na ginawa ng ating bida. Sinabihan ni Ghislaine si Gillian nang ipainom ng araw nito kay Rachel ang hawak niyang gamot. Agad naman itong ipinainom ni Gillian sa kanyang nanghihinang anak. Sinigurado niya na maiinom ni Rachel ang lahat ng gamot na nasa loob ng bote. Noong una ay wala pang pagbabago sa kalagayan ni Rachel, pero matapos lang ang ilang sandali ay unti-unti nang nawawala ang mga red spot na nasa mukha nito. Nagpatuloy ang bisa ng gamot hanggang sa bumalik na ang aliwalas sa mukha ni Rachel. Nakatulog na rin ito ng maayos at naging maganda na rin ang kondisyon ng buong katawan nito. Hindi makapaniwala sina Fergus at Belinda sa kanilang nasaksihan. Ang pinakanagulat sa lahat ay si Gillian, hindi niya inakala na gagana nga ang gamot na ipinainom niya sa kanyang anak. Nagsalita si Ghislaine at sinabi na inasahan ng araw niya na mabisa nga ang gamot na ito. Tinanong ni Gillian ang ating bida kung paano niya raw ito nagawa, maging ang divine power nga raw ay hindi kayang pagalingin noon ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Ghislaine na ang divine power nga raw ng mga priest ay nakakaya lang pagbutihin ang sigla at lakas ng regenerative abilities ng isang tao para makayanan nitong lumaban sa sakit. Pero hindi nga raw nito kayang magbigay ng lunas sa mga sakit na hindi kayang labanan ng katawan. Iniangat ni Gillian ang mga nanginginig nitong kamay. Hinawakan niya ang ating bida at itinanong kung magagawa ba raw talaga nitong mapagaling ang kanyang anak. Sumagot si Ghislaine na igagarantiya niya raw na mapapagaling niya ito sa loob lang ng ilang buwan. Nagkaroon ng pag-asa si Gillian noong marinig na niya ang inaasam niyang sagot. Bigla na lang itong yumuko at lumuhod sa harapan ng ating bida. Tinanong niya si Ghislaine kung ano raw ang kailangan nito sa kanya. Malamang nga raw kaya siya hinanap ng ating bida ay nang dahil sa may gusto itong makuha mula sa kanya. Sinabi ni Gillian na ang tanging mayroon na lang daw siya ay ang walang kwenta niyang katawan. Kung gusto nga raw siyang gawing tuta ng ating bida ay nakahanda siyang gawin ito, kung gusto naman daw siya nitong gawing alipin ay nakahanda siyang pagsilbihan nito. Nagsalita si Ghislaine at sinabi na hindi niya raw kailangan ng isang alipin. Ang kailangan daw niya ay ang captain ng Ratatosk Mercenaries na si Gillian. May biglang naisip si Gillian habang pinagmamasdan ng ating bida. May matangaraw ito ng isang tao na mayroong mataas na pangarap. Hinawakan ni Gillian ang kanyang mahabang buhok, hanggang sa bigla na niya lang itong pinutol gamit ang isang palakul. Noong una ay nagtaka sina Belinda, Fergus at Ricardo sa ginawang ito ni Gillian. Pero nagulat silang tatlo habang pinagmamasdan nila ito. Hindi sila makapaniwala na ibang-iba na ang presensya nito ngayon kumpara noong una nila itong nakita. Naglakad si Gillian patungo sa kanyang mga sandata. Tinanong niya ang ating bida kung may iba pa ba raw itong kasamahan bukod sa mga tao na kasama nito sa loob. Sumagot naman si Ghislaine nang sila lang daw apat ang nagpunta doon. Nagtanong si Gillian sa ating bida kung may mga tao ba raw na may galit dito. Sumagot si Ghislaine ng oo, sinabi niya rin na lalo pa nga raw itong dadami sa hinaharap. Kinuha ni Gillian ang isang sibat mula sa lagayan ng kanyang mga sandata. Umamba siya ng pag-atake hanggang sa bigla na lang niya itong ibinato patungo sa isang direksyon. Pinuntirya niya ang isang puno na nasa tapat ng kanyang bahay. Huminto sa pag-abante ang ibinato niyang sibat noong may tinamaan ito. Hinila ni Gillian ang mahabang lubid na nakatali sa inihagis niyang sibat. Binatak niya ito ng malakas hanggang sa tuluyan nang napalapit sa kanya ang inihagis niyang sibat at ang tao na tinamaan nito. Agad na sinakal ni Gillian ang lalaki na kanyang nahuli. Tinanong niya agad ito kung sino raw ang nagpadala dito. Nagtanong ang nakamaskarang lalaki kung paano nga raw siya natuntun ni Gillian. Tinanong ni Gillian ang ating bida kung ano raw ang gusto nitong gawin sa hawak niyang lalaki. Sumagot si Ghislaine na alam ng araw niya kung sino mismo ang nag-utos sa lalaking ito. Sinabi niya rin na ayaw niya nga raw sanang gamitin ang kanyang sandata sa araw na gaya nito. Sumenyas si Gillian para pigilan si Ghislaine sa pagbunot ng espada.
Sinabi niya sa ating bida na ipaubaya na raw nito sa kanya ang hawak niyang lalaki. Hinigpitan ni Gillian ang pagsakal sa leeg ng lalaki hanggang sa doon na ito tuluyang nawalan ng buhay. Agad na bumalik si Gillian matapos niyang iligpit ang nahuli niyang lalaki. Naisip ni Belinda na hindi nga raw nag-aalinlangan si Gillian para pumatay. Napapaisip siya kung bakit daw kaya gustong ma-recruit ng kanyang young master ang ganoong kapanganib na tao. Muling yumuko at lumuhod si Gillian. Sa pagkakataong ito ay tinawag na niyang young master ang bida nating si Ghislaine Purdium. Nanumpa rin si Gillian na simula raw ngayon ay ipapaubaya na niya sa mga kamay ng ating bida ang kanyang sariling buhay. Naisip ni Ghislaine na sa pagkakataong ito nga raw ay nakakuha na siya ng isang napakahalagang baraha para sa kanyang mga susunod na plano. Nagsalita ang ating bida at sinabi kay Gillian na nagagalak nga raw siya na makatrabaho ito.